September 4 ng balanse, bigla daw siyang sinabihan na tatanggalin na po daw siya sa trabaho, gawa na daw po, senior na daw po siya. Oo. Tinanggal kayo, wala na kayong nakuhang mga ganong claims, yung mga nararapat para sa inyo. Wala kayong nakuha. Mahina pandinig mo, no? Tundugan ako. Dahil wala ba na, sa sira na ito. pag-dive mo yan? Pressure. Sa pressure ng tubig? Mga ilang minuto siya sa ilalim ng tubig? 5 minutes. Ay, grabe. 5 minutes, isang hinga lang? May medical ba kayo, tatay? Check up? May ganun po kayo? Wala. Walang ganun, di uso. Wala Wala po silang din benepisyo benepisyo. sila po. Tapos binabarat pa ng 5-10,000 na lang. Opo. O yun ma'am, akala ko ma'am may computation kayo from Dole. Tapos biglang sinabi ninyo 5K, biglang 10K. So totoo yung sinasabi ni Sir na lumapit sa amin. Anong basis ma'am na mga pagkakaltas ninyo? Dapat yun na maging clear kasi parang hindi naging clear kay tatay dito kung bakit nagkaroon ng kaltas. Lumapit po kami sa hashtag ipabitag mo para idulog ang aming reklamo. Kami po ay mangingisda sa Sarangani, sa Divine Vessel Industry. Ang mga kasama ko po, ang pinakatagal ay 13 years. Ang una, ang inaano lang namin yung aming benepisyo. Bigla po akong tinanggal. Ang ibang kasamahan ko, tinanggal dahil senior citizen na po. Isang kasamahan ko, si Carlos Antica po, nagkasakit sa laot, hindi nila tinulungan, tinanggal pa. Wala po kaming natanggap ng kahit anong papel pagtanggal sa amin. Gusto po namin makuha ang aming separation pay at benepisyo. Hirap talaga sa laot, bulan, bagyo, parang nasa bingit ng kamatayan ng aming buhay araw-araw. Kaya naghahanap buhay kami para sa aming pamilya. Kaya gusto namin makuha ang pinaghirapan namin ilang taon. Tatay James, kamusta na po kayo? Oo. Hindi naman. Mabuti ka naman po ngayon. Tanungin ko lang po muna, gaano kayo katagal naging mangingisda? Kasi kayo ay 65, 64 years old. Hanggang ngayon, nangingisda pa rin kayo. Gaano katagal na? Lugay na mga Dugay. 40. 40 years na, oo. Tatay, or Ma'am Rena, ikwento nyo naman sa amin, bakit po kayo tinanggal sa trabaho? Kaya senior na daw ko. Senior na. Oo. Bigla-biglaan po ba ito? May proseso? Kumbaga, isang araw na lang, huwag ka nang magpalaot. Ganon. Pero Ang sabi daw po kasi niya sa amin, nung September 4 ng balanse, bigla daw siyang sinabihan na tatanggalin na po daw siya sa trabaho, gawa na daw po, senior na daw po siya. Oo. Kumbaga, gusto na siyang pag-retirein. Opo. So, ibig sabihin lang, kung siya ay tatanggalin, tama nga naman yung hinihingi ni tatay, yung kanyang separation pay. Opo. Kasi ang separation pay, yan ay binibigay sa mga empleyado na, kunyari, tatanggalin ka na, pagre-retirein ka na, yan yung mga matatanggap. So, ang problema po ba, tatay, nung tinanggal kayo, wala na kayong nakuhang mga ganong claims, yung mga nararapat para sa inyo? wala. Wala kayong nakuha. Pati yung nabasa ko kanina, yung mga sahod nyo daw, nalunod. Ibig sabihin, nabaon sa limot. Parang yung huling sahod mo nung nangisda ka, hindi na ibinigay rin sa'yo. Kasi po daw nung sahod niya, yung huling balanse niya po, na-short po kasi siya. Mm. Kaya po yung ano niya, dapat bibigyan daw siya ng 30,000. Mm. Yung binayad daw po sa shorted niya, kaya wala po siyang natanggap. So ngayon, Mm. bibigyan siya ng dagdag na lang 5,000 para pabaon po sa retirement niya. Hindi niya po tinanggap. Kaya dinagdagan po ng 5,000. So nagiging 10, hindi niya po tinanggap. Pero pinaperma po siya doon sa papel Ano yun? na ano daw itong pinagipirmahan Oo, kasi niyo. baka pumirma kayo, hindi Tayo nyo daw nabasa. Kasi Gusto tinakot ng po pirma. siya. Hmm? Tinakot po siya ni Arlene, yung nasa HR po nila, na ano po, pag hindi na, kaya daw nilang bayaran. Kaya daw nilang bayaran. Kung kahit daw saan daw po siya magsumbong, kaya daw nilang bayaran daw po yun. Alam mo, sa naririnig ko, simple lang naman si tatay, gusto na nilang pag-retirein, tanggalin, di ba? Kasi nga, sabihin natin, matanda na talaga si tatay. Ibigay yung separation pay at yung huling sahod. Ngayon, kung sinasabi na bumali si tatay before, kung magkano man yung inutang niya, at least maging transparent. Kasi kaya nagkakaroon ng problema dahil kapag ganitong mga singilan na ng mga claims, hindi nila pinapaliwanag ng maayos. Ngayon, si tatay, di ba, medyo mahina ang pandinig. Ang nakikita ko, baka hindi niya naintindihan kasi hindi naman pinaintindi. Istorya sila ga. Dapat na matanggal ako kay
Wala na ko, ganing senior na daw ko. Oo. Mo to yung history nila. Ya, mo na nga bayaran ko nila og 5 unta. Ya. Para mabudawat kay mabudawat idungagan ng 5 aron GS na. GS. Nung ano daw, Mm. pag ano daw, babayaran lang daw siya ng 5,000. Pinaparetire na po daw siya kasi nga daw matanda na. Kaya binayaran lang po daw siya ng 5,000. Hindi daw po siya pumayag. Kaya dinagdagan po nila ng 10,000. So, 15,000 na. Hindi, 5,000 kaya nagiging 10 po. 10,000. Pero kasi, sa batas natin sa DOLE, mayroong computation Oo, may ang tamang retirement computation. pay. Hindi lang basta yung 5,000, 10,000. Hindi dapat may susundin tayo ng computation Oo. base sa inyong taon, pagsiservisyo. Yun ang magiging sinasabing computation at pagbigay ng amount sa inyo. So, ganun sana dapat yung nangyari kay tatay. Pakitanong nga si tatay, bakit siya parang naiiyak? Ano man daw kamurag kahilakon. Ay, nanay mo dyan ako, kasagaran. Nanay patubang kong istorya. Parang, Naging emotional Ilat siya ba? dahil sa storya? Opo. so yun naman, okay. yanay. Kahimtang ba nga, episode kayo, o tipo bagyo, magtrabaho pa mi. Init, ulan, malakas ang hangin. Kaya gawang taragay na ako na, kay trabaho man. Kahit man maulan, mabagyo, kailangan pa rin magtrabaho. Busiro, diver, man ko. Dahil, Oh, nagda-dive Yung- ka rin. Master diver. Mahina pandinig mo, no? Tundungan ako, Dahil wala ba na, sa sira na ito. pag-dive mo yan? Pressure. Sa pressure ng tubig? Pressure, oo. Oh. Kasi parang narinig ko, yung naintindihan ko lang, Wala, nagda-dive hapin, din. dati para lang. ha, wala kang at gear? Wala. Ano lang suot nila? Yun lang yung suot niya kanina sa ano. Picture? Opo. Parang yung isang diving suit. Opo. Tapos, sumis- anong oxygen niya? Wala? Wala po. Ano yung compressor? Wala. Wala po. So, mga ilang minuto siya sa ilalim ng tubig? 5 minutes. Ay, Ay. grabe. 5 minutes, ang isang tagal. hinga lang? Oo. Ang tibay, Walang ah. oxygen? Wala po. Wala. Bakit? Natural lang sa amon na sa mua. Kaya nyo naman. Pero walang binibigay yung kumpanya? Dapat Wala, meron ano. eh. Pa-safety nyo yun. Yan nga po ang problema nila kasi pag ano po kasi ma'am, kahit magkasakit po sila, wala pong binibigay. Hmm. Pag magsisihi po sila, ang binibigay Cash advance. po para pong pa-check up nila 2,000. Pero ang binibigay po sa kanila 1,000 lang po. So, walang ganun. Alam ko kasi, kapag kunyari, lalaot, fishing vessel, Opo. merong nurse dyan or doktor na, kumbaga, syempre, ilang Kasama. buwan kayong wala sa lupa. Correct. Wala po. Wala po kayong ganun, tatay? May medical ba kayo, tatay? Check up? May ganun po kayo? Yung Wala. Walang ganun, di uso. Wala. Eh, paano pag nagkasakit ka, Check tatay? up sa amo ang sarili. Ay, Gastos nila, sarili po nilang Palit gastos po. tambal yun. mo ana. So, anong nangyari? Pahirapan pa dun sa pagbayad dun sa Separation. separation niya at retirement sana. Tapos, marami pang mga iba't ibang bagay na mahirap Yes. kagaya ng medical. Tama po ba? Opo, wala din pong benepisyo si tatay. Wala, Wala po din silang benepisyo. benepisyo sila po. Tapos, binabarat pa ng 5,000-10,000 na lang. Opo. sabihin mo kay tatay, bukod dun sa problema niya, dun sa sahod, huling pasahod, benepisyo, yung working condition, yun ang sisilipin natin bukas. Tatay, pakisabi po kay tatay, ikwento sa amin yung hirap, yung kondisyon nila bilang mangingisda po doon sa kanilang trabaho. Kasi mamaya may makakausap tayo from B4 at saka sa Dole para at least masilip yung mga iba pang mga mangingisda na tulad siguro may sinasapit din na kahirapan sa gitna ng dagat. Bisag bagyo, blagak me. Dili magaling may paulion, kadito rami sa laon, istambay. Pagkaliwas og bagyo, mawala na. Presyo na pud mi. So, mulagak yung biglag kong balod, bagyo. Pay kaya akong trabaho, kaya ako pa'y salom-salom, dagko kay balod, hangin. Na, ya, karon na, pahawa ko. Retirement ko kay senior citizen, wala man ko hatag sila. Pero naghatag sa kuha, 10,000. Sa ikaw, musugot ka anak, pinakakatuig. Doon po sa laot, umulan daw po, bumagyo, malaki din po daw yung alon, tuloy din po daw yung nila, operation sa padagat. Kahit daw po, ang laki ng alon, sumisisi din po siya. Bagyo. Sumisisid ka, bagyo. Napakalupit. Delikado po talagang malakas ang alon, buti hindi po kayo nalulunod pag ganun. Delikado na yung tatay kung ganun yung gagawin ninyo. O, delikado yung kayo. Oo. Eh, sika, ano man, mulagak man, trabaho man. Alam mo kung bakit Bakit lang, magtalin ako ng pisi, ambak, para dili ko mawala. Alam mo po kasi tatay, kaya namin inaalam yung kondisyon nyo kasi nga
may mga hinahabol kayo ng mga claims. Kumpara pa lang dun sa hirap ng trabaho mo. Mandatory benefits po ba? Meron din siya? Na Wala din po. Wala po sila lahat. wala kayong lahat ng mandatory benefit. Ako na nagipangita, ano nga may mamig balanse nga, asa nag-agi na porsyento nga, kuhaan sa service, 35% sa kuhaan ba nila sa payaw. Amo ito asa paingon, dapat 10% kuhaan. Ya, pagbalanse, subay, gamer kayo agi. Ning balanse lang mi og 2,000 plus, anim na buwan. Sa yung pagbalanse nila, ang laki daw po ng kinita nila. Pero bakit daw konti lang din daw po yung sahod po nila. Ang tinatanong niya po daw kung saan daw po napupunta yung mga persento. Halimbawa daw yung mga sa 30%, 10%, 5%, saan daw po napupunta. Kasi yung iba hindi daw po nila alam. Alam ko, pag mangingisda ka, hindi yan fixed rate, di ba? Kumbaga, yung, kung ano yung mga nahuli ninyo, ano yung kita doon, parang yun ata yung paghati-hatian. Hindi ko alam, pwede akong i-correct mamaya. Pero, bakit kakarampot yung napupunta sa kanya? But the issue is, kung nagiging transparent nga ba talaga yung kumpanya? So, tawagan muna natin itong si Arlene Villaspin. So, ma'am, anong ginawa ng inyong opisina tungkol naman dun sa side na mga kailangan bayaran? So, nabayaran ba ng karapat-dapat para sa kanya? Actually, sir, may inoffer po si boss sa kanya. Then, mayroon na po kaming computation galing sa Doli po para sa kanya. Hinihintay namin sila na bumalik dito sa office. Kaso hindi na sila nagpunta po. Yung may remaining balance siya po na babayaran sa company. Then, nakita namin na Paki-explain, ma'am, yung remaining balance para doon sa company, para saan yun? Para saan yung babayaran? sa ano po niya, sa utang po niya, bali ano po yun, bigas po niya, so kinaltas po namin. Mhm. Then ang sobra po niya is dinagdagan ni boss ng 5K para mabuo po ng 10K. Yun po. So, anong basis, ma'am, ng mga Oo. pagkakaltas ninyo? Dapat yun na maging clear kasi parang hindi naging clear kay tatay dito kung bakit nagkaroon ng kaltas. Kasi kung may kakaltas man kayo, dapat man sana dun sa kanyang last pay, pero dun sa magiging kanyang final retirement pay or separation pay, dapat hiwalay yun doon na hindi nagagalaw dapat yun. Di ba po ba? Magkano ba, yung ma'am, yung sinabi- balanse niya? And then magkano ba dapat yung mga karapat-dapat na ibayad sa kanya? Yung kung magkano po yung income po nila, doon po namin kukunin kung magkano ang porsyento nila doon. Kung halimbawa, katulad sa kanya, kung may 3% siya na share, ganyan. Kasi sharing kami, sir, hindi kami basic salary po. So, hindi sila yung employee talaga. Anong fixed rate? Hindi po talaga. Ang employee namin, sir, is ang kapitan lang po. Then sila, bali, business partner na lang po. Ano po ba yung protocol nyo dyan kapag lumalaot itong mga mangingisda? Every renewal po namin is, pinamedikalan namin sila. Ibig sabihin, fit to work sila. Wala ba silang yearly na ginagawa upon check-up? Kasi of course, lumalaot sila, nagda-dive sila. So wala ba silang check-up regularly para lang makita kung okay lang ba sila? Meron po silang regularly check-up, sir. Tuwing kailan? Every year po. Pag magbaba sila, pa-check up namin sila po. Kaya hiningian namin sila ng medical certificate po para malaman nila kung anong condition po. Pero aware ba kayo ngayon sa sitwasyon ni Tatay James na mahina ang pandinig niya? Pagdating niya sa amin po is, ganyan na po yung tainga niya po. Yung ba talaga parte ng trabaho niya? Yun talaga ang parte ng trabaho niya, sir. Pero may gear Isa po pa ba sila? Kasi nakakabahala na ang lalim ng sinisisid. Parang mga tribo po yung napapanood ko sa documentary. Pero dapat, kung ito ay talagang kumpanya, dapat meron silang, di ba, mga protective gears or diving equipment. Yung sa kanila, sir, ang sinisisid po nila ay 4 to 5 feet lang po. Kasi lokal lang kami, hindi kami international po. 4 to 5 feet. Okay. Opo. Tama ba yun, Local lang Tatay? Mababa lang? O mas malalim Laom, pa? Law. Malalim. Malalim din po. Malalim. Mga Ba, 10 feet, oh. mga Mga 10 feet. Arindo, lalong. Mga ganun daw, ma'am, yung kalalim ng kanilang sinisisid. Mahigit 10 feet daw. Or palampas pa. Hindi naman namin alam, sir, na ganyan kalalim. Ang alam lang namin, sir, is 4 to 5 feet lang, sir. Kasi may ano man yan, sir, parang ringnit. Ringnit kasi ang dala nila. Saka marami po sila. Anong benefits pa po ba ang wala? Yung mga SSS Pag-ibig PhilHealth, hindi po ba sila entitled sa Actually, mga sir, ganon? Yung SSS po is, na po siya,
bayad na po lahat. Kailan pa Pati po yung nabayaran? Lately lang po or talagang may hulog po ang company dito? Hindi po. Since 2022 po kasi ang hulog niyan. Ang sa 2022 is self-employed. So na-employed kami sa is 2023 po hanggang ngayon po. Binabayaran po. Last payment is August po ngayon. So, nag-start siya 2017 pero nagkaroon ng SSS 2022? Yun po ba yung ibig nyo sabihin? Yes po, sir. So, ano- Bago lang po kami. Hindi po kami Eh, kung nag-ooperate na po kayo ng 2017, isn't supposed to be dapat meron na kayong mga mandatory benefits for your employees po kasi hindi biro ang trabaho nila. Ay, kasi sir, yung 2017, hindi po kami sabi na malaki kami. Ma'am, naku, kahit man maliit or malaki ang isang kumpanya, dapat man simula ng pagkatrabaho Oo. ng isang tao, whether small or big company, kinakailangan na dapat na magkaroon ng pagbabayad dun sa sinasabing SSS, PhilHealth, Pag-ibig, or mandatories dahil yan ay karapatan nila, di ba po ba, ma'am? Yes po, sir. Kaso self-employed pa po yung time na yan. What do you mean self-employed? Sila po ang magbayad po. Hindi ang company Eh po. ma'am, Kasi hindi po pwede ang self-employed. ganun na klaseng Oo. setup. Yan ay illegal. Sa marami na namin hinawakan na cases, pagdating sa isang company, merong sinasabing company share, merong Yes. employee share. Hindi pa pwede sabihin na ipapagkaubaya sa isang empleyado ang kanilang mga benefits na sila na ang magbabayad. Hindi po ma'am pwede yun. Ibig kong sabihin, nung una pa lang, bakit hindi na i-ready lahat? Computation, papeles, mga kailangan pirmahan. All I'm hearing is kaltas-kaltas pero wala kayong nakahanda para dun kay tatay. Hindi, na-ready na po, sir. Kaso, hindi siya, pumayag sa ganong amount po. 7 years po ang computation nyo, tama, Ma'am Arlene? Yes po. Magkano yes nga ma'am. po yung kanina pa na rin namin tinatanong, magkano yung 7 years? 85,000 po. Isa-isahin mo ma'am, ano yung mga ikinaltas nyo doon sa 35,000 kung bakit 5,000 na lang ang natira? Yung niya po, yung utang niya po is, sa bigas po is 21,325 po, 155 po. Bigas? Bigas? Oh, yes po. Yes po. 21,000 na worth na bigas? Yes po, ma'am. Okay, Kasi sige, mamaya Okay, po, tanungin natin si kumukuha po tatay. sila. Tatay, meron ba kayong sinasabi na pagkuha ng bigas na worth 21,000? Oh. Karang usa kabulan kada hapon bali tag midya-midya anya usahay dili man kumukuha. Ya ambot ana kay wa may resibo pod nga unaay bugas nga. Sa isang buwan daw, 2 beses siya kuha. Pero hindi daw lahat sa isang buwan. Di daw lagi siya kumukuha ng bigas. Nagtaka daw siya, bakit daw ganun kalaki, wala naman daw resibo pinakita. Yun ang yun. problema. Yan din yung isa pa. So ma'am, ano yung naging basis nyo din para doon sa 21,000 kung hindi fully aware si tatay kung magkano ang kanyang kinukuha? Meron pong resibo, sir. Kita po ng anak niya po. Nakita ng anak niya. Hindi, mismo Yes dito po, kay tatay, kinuha nakita po ba? sa amin. Kinuha, nakita niya po. So yung Po. 21,000 sa isang buwan lang yun? Hindi po yan isang buwan, sir. I think mga 7 months like that. Alright, 7 months. Pero bakit ang tagal-tagal bago mabayaran ni sir? Wala naman pong sabing gas na kukunin sa kanila kasi nasa laot sila, di ba? Ang po namin, ang procedure po namin is sharing po. So kung when ang nila, ang balance doon na namin kukunin po. Sige, Ma'am Arlene, bukod sa bigasan pa napunta? Sa pa po, kas-advance po niya na pera po. O 14,000 na lang yun, sa napunta yun. Sinabi mo, ang total is 5K. So may 9,000 siyang cash advance? Meron po. Tawagan na natin si itong engineer Louis Esparagosa, Supervising Labor and Employment Officer Head ng Dole Region 12 Sarangani. Sir, may concern kasi ako na kung saan ay parang nagdi-dictate lang sila ng amount. Do you think that's fair for the side ng ating mga nagtatrabaho dito? Ang Dole Sarangani Field Office po, based in Alabel, so far po is did not receive any complaint. Kailangan po namin itong himay-himayin. Kasi ang tinitingnan kasi natin dito, one, tama po yun siya. Una pa lang, dapat pagpasok at sabihin natin unang araw pa lang ng pagpasok ng ating empleyado po mismo, dapat rehistrado po sila sa lahat ng ating mga social welfare benefits. Correct. Kung saan andun po yung SSS, andun po yung PhilHealth at andun po yung Pag-ibig. Kung saan hindi po pwedeng magkaroon ng arrangement na kung saan, as mentioned kanina, self-employed po siya. Because the day one pa lang po na na-employ yung ating worker mismo, ibig sabihin, part yung ating employer as regards doon sa contribution. Ano po yung na-mention ninyo kanina,
dapat meron pong contribution si empleyado, meron din counterpart si employer as regards doon sa kanyang contribution po mismo. Ang concern natin doon, dapat po may counterpart yung ating employer as regards doon sa kanilang contribution po. Hindi lamang ito contribution ng ating mga empleyado, meron din pong counterpart yung ating employer. Pangalawa, regarding po doon sa inyo, regarding doon sa computation ng ating employer, meron po tayong tinitingnan always dyan. Titingnan po natin ngayon kung siya ba is actually entitled for the provision ng kanyang separation pay. Hiwalay pa ba, sir, yung separation or retirement pay from their last pay? Supposedly, sir, dapat yun siya is buo na makukuha ng ating empleyado. Utang, mayroong mga bigas and everything. Kasi yun po is actually magiging part, supposedly, dapat yan siya ibabawas sa kanyang sahod. Yes. To make it- Yung sinasabi ko sana kanina na ang kanyang sahod is separate dun sa kanyang retirement or separation pay. Tama po ba? Yes po. Yung salary and separation Salary, or retirement, is that Whichever makatarungan is yung amount din na applicable 35,000 for 7 years? Kami sa Department of Labor and Employment naman po, magkakaroon tayo ng validation based doon sa guidelines, Alright. based doon sa references ho natin under sa statutory manual ho natin at syempre with reference to the labor code ho natin, no? Baka pa po yung ating affected worker is actually entitled pa po on that mga benefits. So idadagdag ko lang doon, no, that pwede ho tayong makipag-usap with the BFR. And kami naman din po, pwede naman kami makipag-coordinate with the BFR para magkaroon ng verification and validation doon sa fishing vessel at doon sa mga sa employer, sabihin natin ng fishing vessel na nag-operate o Alright. employer po mismo. Okay, we got it, sir. No, napakalawak din ang maging investigasyon nyo dito and we heard it. A very, very good explanation, sir. So maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag as well and very much obliged kami sa pagsalita ninyo ngayon sa programa. Maraming salamat, sir. Ma'am Arlene, nandyan pa po kayo? Po. Opo. Ma'am, yung ginagawa kasi natin, sa mata po kasi ng bitag, medyo parang unfair po yung ginawa ng kumpanya nyo na isang beses lang kinaltas, dun nga sa natatanggal sana ni tatay na retirement pay. Sana maintindihan mo, for 7 years, tatanggap ka ng 5,000, talagang pupunta at pupunta, maghahanap to si tatay na mapagtatanungan kung tama ba yung 5,000 na yun. Alright. Sana naman, ma'am, since you're in HR also as well, na you take this with sense of urgency and with importance na talagang masilip and maging transparent kayo sa DOLE kung ano yung naging process ninyo para isa-isa nilang susuriin kung tama ba or mali ang ginagawa ninyo. Okay, ma'am? Okay po, sir. Ngayon naman tawagan na natin itong Senior Fishing Regulations Officer ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIFAR Region 12. But in BIFAR, we are always conducting yung mga inspections sa vessels nila kasi requirement yung inspection para mabigyan po ng mga license, ng fishing license yung mga vessels nila. And kung meron tayong move na for inspection, along with DOLE, kasi sa DOLE man talaga yung Yes. for labor. So pwede kami mag-assist sa Department of Labor. Sige. Alright, Sir Glenn Padro ng BIFAR, maraming salamat po sa inyo. Maging open kayo as well to DOLE and BIFAR kung magkakaroon ng sinasabing inspection. Alright, ma'am? Yes po, sir. Alright. Maraming salamat po sa inyo. Welcome very much. Ma'am, pakisabi na lang siguro kay tatay kung okay na ba sa kanya yung nangyari ngayon. Okay na daw sa imuha ang nahitabo karon. Okay naman. Alright. So, paki-explain na lang, ma'am, din na yung gagawin is magkakaroon ng inspection yung DOLE doon sa sinasabing kumpanya. And also as well, i-check yung mga isa-isang computation na karapat-dapat bang para kay tatay. So aside dun sa retirement pay, baka may iba pang mga posibleng dapat bayaran kay tatay. And kung if ever man meron siya mga utang, dapat doon sa mismo niyang sahod na lang ikakaltas yun. So may mga iba't ibang na mga detalye sisilipin ng ating mga ahensya ng gobyerno. Kasi kailangan natin, tatay, no, daanan yung proseso na to para talaga makita natin at malaman isa-isa. Kasi baka mamaya wala naman tamang basis or wala tamang pinagkunan yung sinasabing kumpanya doon sa sa listahan na ibibigay. Sa inyong dalawa, no, maraming salamat, no, sa paglapit sa amin. Asahan naman namin magiging agaran aksyon and tututukan namin itong sumbong na to kahit man hindi na tayo umiere. Alright? Salamat po, sir. Alright. Maraming salamat din. Okay. Okay na. At dyan tayo nagtatapos sa sumbong na to. Ito nag-iisang pambansang sumbungan tulong at serbisyong may tatak. Tatak bitag ilalaban ka di iiwan. Ito ang hashtag ibobitag mo.